Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 172. Lumang Tipan, 2 Kings 21, 2 Kings 22. 12 taong gulang si Manases nang magsimula siyang maghari, naghari siya ng 55 taon sa Jerusalem. Hephzibah ang pangalan ng kanyang ina. Ginawa niya kung ano ang masama sa paningin ni Yahweh, gaya ng mga nakapandidiring mga bagay ng mga bansa na pinalayas ni Yahweh sa harapan ng bayan ng Israel. Dahil itinayo niya muli ang mga dambana na winasak ng kanyang ama na si Hezekias, at nagtayo siya ng mga altar para kay Baal, gumawa ng poste ni Asera, gaya ng ginawa ni Ahab na hari ng Israel, at lumuhad siya sa lahat ng mga bituin ng langit at sinamba ang mga ito. Nagtayo si Manases ng pag-anong mga altar sa tahanan ni Yahweh, bagaman inutos ni Yahweh, sa Jerusalem mananatili ang aking pangalan magpakailanman. Nagtayo siya ng mga altar para sa lahat ng mga bituin ng kalangitan sa dalawang patio ng tahanan ni Yahweh. Hinandog niya ang kanyang anak bilang sinunog na handog sa apoy, nagsagawa siya ng panghuhula at salamangka, at kumonsulta sa mga nakipag-usap sa mga patay at sa mga nakipag-usap sa mga espiritu. Gumawa siya ng labis na kasamaan sa paningin ni Yahweh, at pinukaw niya ang Diyos na magalit. Ang inukit niyang imahe ni Asera na ginawa niya, ay inilagay niya sa tahanan ni Yahweh. Ang tahanan na ito ang lugar kung saan nang-usap si Yahweh kay David at Solomon na kanyang anak, na sinasabing, sa tahanan na ito at sa Jerusalem, na aking pinili mula sa lahat ng mga tribo ng Israel, mananatili ang aking pangalan magpakailanman. Hindi ko hahayaang maliga ang landas ng Israel mula sa lupain na aking binigay sa kanilang mga ninuno, kung susundin lang nila ng mabuti ang lahat ng inutos ko sa kanila, at sundin ang lahat ng batas na inutos sa kanila ng aking lingkod na si Moises. Pero hindi nakinig ang mga tao, at inakay sila ni Manases na gumawa ng higit pang kasamaan kaysa sa mga bansa na winasak ni Yahweh sa harapan ng bayan ng Israel. Kaya nang usap si Yahweh sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod na mga propeta, na sinasabing, dahil gumawa ng karumal-dumal na mga bagay si Manases ang hari ng Juda, at kumilos ng may kasamaan na higit pa sa lahat ng ginawa ng mga Amorita na kanyang sinundan, at dinulot ding magkasala ang Juda kasama ng kanyang mga Diyos-Diyosan, kaya sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, tingnan ninyo, malapit na akong magpadala ng labis na kapahamakan sa Jerusalem at Juda na kung sino man ang makarinig nito, kikilabutan ang pareho niyang tainga. Ay lalatag ko sa ibabaw ng Jerusalem ang panukat na linya na ginamit laban sa Samaria, at ang panghulog na ginamit laban sa bahay ni Ahab. Pupunasan at lilinisin ko ang Jerusalem, gaya ng pagpupunas ng pinggan ng isang tao, pinupunasan ito at pagkatapos ay itinataob ito. Itatapon ko ang mga nalalabi ng aking mana at ibibigay sila sa kamay ng kanilang mga kaaway. Magiging biktima sila ng pandarambong para sa lahat ng kanilang mga kaaway, dahil ginawa nila kung ano ang masama sa aking paningin, at pinukaw ako para magalit, simula nang lumabas ang kanilang mga ninuno sa Ehipto, hanggang sa araw na ito. Higit pa roon, nagpadanak si Manases ng labis na inosenteng dugo, pinuno niya ng kamatayan ang magkabilang dulo ng Jerusalem. Karagdagan pa ito sa kasalanan na pinilit niyang gawin ng Juda, sa paggawa ng masama sa paningin ni Yahweh. Para sa iba pang mga bagay tungkol kay Manases, lahat ng kanyang ginawa, at ang kasalanan na kanyang ginawa, hindi ba nakasulat ang mga ito sa aklat ng mga kaganapan sa buhay ng mga hari ng Juda? Nahimlay si Manases kasama ng kanyang mga ninuno at inilibing sa hardin ng sarili niyang bahay, sa hardin ni Uza. Ang kanyang anak na si Amon ang pumalit sa kanya bilang hari. 22 taong gulang si Amon nang magsimula siyang maghari, naghari siya ng 2 taon sa Jerusalem. Meshulamet ang pangalan ng kanyang ina, na anak ni Hares ng Jatba. Ginawa niya kung ano ang masama sa paningin ni Yahweh, gaya ng ginawa ng kanyang ama na si Manases. Sinunod ni Amon ang lahat ng landas na tinahak ng kanyang ama at sinamba ang mga Diyos-Diyosan na sinamba ng kanyang ama, at lumuhad sa kanila. Iniwan niya si Yahweh, ang Diyos ng kanyang mga ama, at hindi lumakad sa daan ni Yahweh.
Nagbanta ang mga lingkod ni Amon laban sa kanya at pinatay ang hari sa sarili niyang tahanan. Pero pinatay ng mga mamamayan ng lupain ang lahat ng nagkaisa laban kay Haring Amon, at ginawa nilang hari si Josias ang anak ng hari bilang kanyang kapalit. Para sa iba pang mga bagay tungkol sa ginawa ni Amon, hindi ba nakasulat ang mga ito sa aklat ng mga kaganapan sa buhay ng mga hari ng Juda? Nilibing siya ng mga tao sa kanyang puntod sa hardin ni Uza, at si Josias na kanyang anak ang pumalit sa kanya bilang hari. Si Josias ay 8 taong gulang nang magsimula siyang maghari, naghari siya ng 31 taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Jedaida, siya ang anak ni Adaya na taga-Basket. Ginawa niya kung ano ang tama sa mata ni Yahweh. Lumakad siya sa lahat ng pamamaraan ni David ang kanyang ninuno, at hindi siya lumiko sa kanan man o sa kaliwa. Nangyari ito sa 18 taon ni Haring Josias, nang isinugo niya si Shaphan anak na lalaki ni Azalias anak na lalaki ni Mesulam, ang eskriba, sa tahanan ni Yahweh, na sinasabing, pumunta ka kay Hilkias ang punong pari at sabihin sa kanyang bilangin ang pera na dinala sa tahanan ni Yahweh, na nalikom ng mga bantay ng templo mula sa bayan. Ipadala mo ito sa kanila sa mga manggagawa na namamahala sa tahanan ni Yahweh at ipabigay mo ito sa mga manggagawa na nasa tahanan ni Yahweh, para kumpunihin ang mga sira sa templo. Magpabigay ka sa kanila ng pera sa mga karpintero, mga nagtatayo, at mga mason, at para bumili rin ng troso at magtabas ng bato para kumpunihin ang templo. Pero hindi kinailangan ng pagbibigay sulit para sa pera na ibinigay sa kanila, dahil tapat nila itong pinanghawakan. Sinabi ng punong pari na si Hilkias kay Shaphan, ang eskriba, natagpuan ko ang aklat ng batas sa tahanan ni Yahweh. Kaya ibinigay ni Hilkias ang aklat kay Shaphan, at binasa niya ito. Pumunta si Shaphan at dinala ang aklat sa hari, at nagulat din sa kanya, na nagsasabing, nagastos na ng inyong mga lingkod ang pera na natagpuan sa templo at ibinigay ito sa mga tagapangsiwa na nanggalaga sa tahanan ni Yahweh. Pagkatapos sinabi ni Shaphan ang eskriba sa hari, binigyan ako ni Hilkias ang pari ng isang aklat. Pagkatapos binasa ito ni Shaphan sa hari. Noong marinig ng hari ang mga salita ng batas, pinunit niya ang kanyang mga damit. Inutusan ng hari sina Hilkias ang pari, Ahikam na anak ni Shaphan, Akbor na anak ni Micaias, Shaphan ang eskriba, at Asayas, ang kanyang sariling lingkod, na sinasabing, pumunta kayo at sumangguni kay Yahweh para sa akin, at para sa bayan at para sa lahat ng Juda, dahil sa mga salita ng aklat na ito na natagpuan. Dahil labis ang galit ni Yahweh na nag-alab laban sa atin. Labis ito, dahil hindi nakinig ang ating mga ninuno sa mga salita ng aklat na ito para sundin ang lahat na isinulat tungkol sa atin. Kaya pumunta sina Hilkias ang pari, Ahikam, si Akbor, Shaphan at Asayas kay Hulda ang babaeng propeta, ang asawa ni Sallam anak ni Tikva anak ni Harhas, tagapag-ingat ng mga kasuutan ng mga pari, nanirahan siya sa Jerusalem sa 2 purok, at nagsalita sila sa kanya. Sinabi niya sa kanila, ito ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, sabihin mo sa lalaking nagsugo sa iyo sa akin. Ito ang kung ano ang sinasabi ni Yahweh, masdan mo, malapit na akong magdala ng sakuna sa lugar na ito at sa mga naninirahan dito, lahat ng mga salita ng aklat na nabasa ng hari ng Juda. Dahil tinalikuran nila ako at nagsunog ng insenso sa ibang mga Diyos-Diyosan, para galitin nila ako sa lahat ng kanilang mga ginawa kaya ang aking galit ay nag-alab laban sa lugar na ito, at hindi ito mapapawi. Pero sa hari ng Juda, na nagsugo sa iyo para tanungin ang kalooban ni Yahweh, ito ang kung ano ang sasabihin ninyo sa kanya, sinasabi ito ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga salita na iyong narinig, dahil ang iyong puso ay malambot, at dahil nagpakumbaba ka sa harap ni Yahweh, nang marinig mo ang kung ano ang aking sinabi laban sa lugar na ito at sa mga naninirahan dito, na sila ay pababayaan at magiging isang sumpa, at dahil sa pinunit mo ang iyong mga damit at nanangis sa harap ko, nakinig din ako sa iyo, ito ang pahayag ni Yahweh. Masdan mo, isasama kita sa iyong mga ninuno, maisasama ka sa iyong libingan ng may kapayapaan,
ni makikita ng iyong mga mata ang anuman sa mga sakuna na dadalhin ko sa lugar na ito at sa mga naninirahan dito. Kaya bumalik sa hari ang mga lalaki dala-dala ang mensaheng ito. Bagong tipan. Acts 28 is the 17-31. At nangyari, pagkalipas ng 3 araw tinawag ni Pablo ang mga lalaking pinuno mula sa mga Hudyo. Nang sila ay magkakasamang dumating, sinabi niya sa kanila, "Mga kapatid, ako man ay walang nagawang pagkakamali laban sa mga tao o sa kaugalian ng ating mga ninuno. Dinala ako bilang isang bilanggo mula sa Jerusalem sa mga kamay ng mga Romano. Pagkatapos nila akong tanungin, nais nila akong palayain sapagkat walang dahilan para ako'y hatulan ng parusa ng kamatayan. Ngunit nang ang mga Hudyo ay nagsalita labag sa kanilang nais, ako ay napilitang umapila kay Cesar, gayunpaman kahit na hindi ako ang nagdadala ng anumang paratang laban sa aking bansa. Dahil sa aking kahilingan, pagkatapos nakiusap ako na makita kayo at makipag-usap sa inyo. Ito ang dahilan kung bakit napalakas ang loob ng Israel na ako ay naigapos sa cave ng ito." At sinabi nila sa kanya, "Kami ay walang natanggap na mga sulat mula sa Judea patungkol sa iyo, o sino man sa mga kapatirang dumating at nagbalita o nagsabi ng anumang masama patungkol sa iyo. Ngunit nais naming marinig mula sa iyo kung ano ang iniisip mo tungkol sa sektang ito, sapagkat ipinaalam ito sa amin na alam ng lahat at pinag-uusapan saan mang dako." Nang sila ay nagtakda ng araw para sa kanya, maraming tao ang lumapit sa kanya sa lugar na kanyang tinitirhan. Iniharap niya ang mga bagay sa kanila, at nagpatutuo tungkol sa kaharian ng Diyos. Sinubukan niyang himukin sila patungkol kay Jesus, ayon sa batas ni Moises at sa mga propeta na sabi niya, mula umaga hanggang gabi. Ang ilan ay nahikayat patungkol sa mga bagay na habang ang iba ay hindi naniwala. Nang sila ay hindi sumang-ayon sa isa't isa, umalis sila pagkatapos magsabi ni Pablo ng isang salita. Ang banal na espiritu ay nang-usap ng maayos sa pamamagitan ni Isaias ang propeta ng ating mga ninuno. Sinabi niya, "Pumunta ka sa mga taong ito at sabihin, sa pamamagitan ng pakikinig kayo ay makakarinig, ngunit hindi ninyo maintindihan, at sa paningin kayo ay makakakita, ngunit hindi mamamalas. Sapagkat ang puso ng mga taong ito ay naging mahina, ang kanilang tainga ay nahihirapang makarinig, ipinikit nila ang kanilang mga mata, ni ayaw makita ng kanilang mga mata, at marinig ng kanilang mga tainga, at maintindihan ng kanilang mga puso, at tumalikod muli at sila'y aking pagagalingin. Kaya, dapat ninyong malaman na ang kaligtasan ng Diyos ay naihatid na sa mga Gentile, at sila ay makikinig." Nang nasabi na niya ang bagay na ito, ang mga Hudyo ay umalis, nagkaroon ng matinding pagtatalo sa kanilang mga sarili. Si Pablo ay nanirahan ng buong 2 taon sa kanyang inupahang bahay, at tinanggap niya ang lahat ng lumalapit sa kanya. Ipinang-aral niya ang kaharian ng Diyos at itinuturo ang mga bagay patungkol sa Panginoong Jesu Kristo ng may katapangan. Walang sino man ang pumihil sa kanya. Mga kawikaan. Proverbs 16:28-33, Proverbs 17:1-4. Ang isang napakasamang tao ay pumupukaw ng pagtatalo at ang isang tsismoso ay naghihiwalay ng malalapit na magkaibigan. Ang isang taong marahas ay nagsisinungaling sa kanyang kapwa at naghahatid sa kanya pababa sa isang landas na hindi mabuti. Ang isang kumikindat ay nagbabalak ng napakasamang mga bagay, iyong mga nagtitikom ng mga labi ay gagawa ng kasamaan. Ang uban ay isang korona ng karangalan, nakukuha ito sa pamamagitan ng pamumuhay sa tamang paraan. Mas mabuting maghinay-hinay sa galit kaysa maging isang mandirigma, ang isang nagpipigil sa kanyang sarili ay mas malakas kaysa sa isang sumasakop sa isang lungsod. Ang mga palabunutan ay hinahagis sa kandanggan, pero ang kapasyahan ay nagmumula kay Yahweh. Mas mabuti na magkaroon ng tahimik na may isang subong tuyong tinapay kaysa sa isang bahay na puno ng kapistahan na mayroong pagkakaalitan.
Ang isang matalinong alipin ay mamamahala sa isang anak na gumagawa ng kahihiyan at makikibahagi ng mana gaya ng isa sa magkakapatid. Ang tanawan ng metal ay para sa pilak at ang hurno ay para sa ginto, ngunit dinadalisay ni Yahweh ang mga puso. Ang taong gumagawa ng masama ay nakikinig sa mga taong nagsasalita ng kasamaan, ang sinungaling ay nagbibigay pansin sa mga taong nagsasalita ng mga masasamang bagay. Ama naming nasa langit, habang kami ay nagbabalik-tanaw sa mga kwento ng pagkaligaw ni Haring Manases at ng muling pagkakatuklas ni Josiah sa iyong salita, kami ay napapaalala ng kapangyarihan ng pagsisisi at ng pagbabagong dulot ng iyong katotohanan. Tulad ng matapang na pagpapahayag ni Pablo ng Ebanghelyo sa mga gawa, tulungan mo kaming ibahagi ang iyong mensahe ng may tapang at kaliwanagan sa aming sariling buhay. Gabayan mo kami upang tanggapin ang karunungan, iwasan ang alitan, at itaguyod ang kapayapaan sa aming mga pakikisalamuha, habang kami ay nagsisikap na parangalan ka sa lahat ng aming ginagawa. Kami ay nagpapahinga sa iyong walang sawang pag-ibig, O Panginoon. Amen.